Magandang araw mga kasiwabe. Ating panoorin at saksihan ang naging speech ni Senator Amy Marcos kung paano niya siniraan at dumihan ang pangalan ng kanyang kapatid na si PBBM. Panoorin natin kung paano niya pinahiya ang kanyang kapatid sa ating mga kababayan. Walang awa siyang nagsalita na puro kasinungalingan. Tingnan natin guys. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability at hustisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya. Ano daw? Tawag ng INC? Diba guys? Mas sinuportahan niya pa ang mga hindi niya kaano-ano kaysa sa kanyang kapatid. Gawain ba na isang kapatid yan na suportahan ng ibang tao kaysa sa kanyang pamilya, sa kanyang kapatid? Grabe talaga to si Miss Amy Marcos. Talagang napapaghalata na desperado na siya sa kanyang mga sinasabi. Grabe. Sa kanya. Po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency ng senador bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa naman kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. So yun guys, narinig niya naman kung ano yung ng paninira ni Miss Amy Marcos sa kanyang kapatid na si President Marcos guys. President Bongbong Marcos. Inakusahan niya ang sarili niyang kapatid na nagda-drugs daw na hindi naman nila napatunayan, na hindi nila nabigyan ng ebidensya. Bagkus inunahan pa sila ng presidente. Inunahan pa sila dahil presidente natin na si PBBM ay kusa voluntary na magpa-drug test guys. Alam niyo ba lumabas doon? Negatibo ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sinasabi ng kanyang kapatid si Miss Amy Marcos. Tapos ngayon libi niya dito guys. Napakawalang puso nitong kapatid. Paniwalang-paniwala yung mga tao guys sa sinasabi niya. Siyempre, paano ba naman hindi maniniwala ang mga tao? Kapatid niya yan eh. Siyempre, isipin kapatid niya yan, ganito. Hindi naman lahat ng sinasabi ng kapatid natin guys totoo. Hindi naman lahat sinasabi niyan totoo guys. Kaya sana maging mabuti tayong kapatid sa ating mga kapatid guys.
Grabe. Sobrang sirang-sira ang ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa ginagawa ni Miss Amy Marcos. Kalahin niyo yun, guys. Sariling kapatid niya, sinisiraan siya. Sinisiraan ni Miss Amy Marcos ang ating presidenteng Bongbong Marcos. Para saan? Para sa sariling interes? Hindi niya man lang inisip ang kanyang pamilya, guys, kung anong kakahitingnan nito. Kaya namang puro kasinungalingan na sinasabi ng ating senator na si Miss Amy Marcos sa kanyang kapatid. So yun, guys, nagulat ako dito. Kasiwawa. Tapos si First Lady Lisa Marcos, dinamay niya. Diba? Gaano ka brutal to? Gaano ka tindi? Diba? Kayo na lang umusga, mga kasiwawa, kung ano talaga ang pakay ng ating senator na si Miss Amy Marcos sa kanyang ginawa sa kanyang kapatid. Tutuusin ang galing naman sa opisina ng Pangulo hanggang sa pagpadukot sa dating Pangulong Duterte para intapon na lamang sa ibang bansa. Diba, guys, sobra-sobra na ang paninira niya sa ating presidenteng Bongbong Marcos. Sinabi niya rito, pinadukot daw si former President Rodrigo Duterte. Samantalang inaresto siya ng ICC dahil sa kaso niyang pagpatay. Diba, guys? Grabe naman to si Miss Amy Marcos. Ipinagtatanggol niya pa ang hindi niya kaano-ano at kalaban pa ng kanyang kapatid. Samantalang sa sarili niyang kapatid, hindi niya kayang ipagtanggol, guys. Hindi niya kayang depensahan ang kanyang kapatid. Bagkus, sinisiraan niya pa. Diba? Gaano ka-desperada ito? Dahil kaya niya sinusuportahan ang mga Duterte. Dahil nagkakaroon siya ng ambisyon na kapag pinatakbo niya ng presidente si VP Sara, inaasahan niya magiging vice president siya ni Sara Duterte. Kaya siya pumapanig sa mga Duterte. Diba? Pinapanigan niya, mga kasiwawa, ang mismong kalaban ng kanyang kapatid at dumudungis sa kanyang pangalan. Grabe talaga. Kapatid pa ba siya ni President Bongbong Marcos? Kapatid pa ba siya, guys? Mga kasiwawa? Sa tingin ko hindi na, guys, eh. Hindi na siya kapatid. Hindi na siya kapatid ng ating presidente. Diba? Ang kapatitan ni Bongbong ay naging kalupitan. Garapanan niya ang pagtatakip sa kanya ng mga nasa Congress, sa Senado, mga miyembro ng kabinete. Kitang-kita na ng taong bayan, wala nang buwang ang kahihiyan. Para bang nauulit ang bangungot ng kasaysayang dinamas namin noon. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon.
Kaya yan ang ginagawa mo, Miss Amy Marcos. Sa ganawang edad din ni President Bongbong Marcos na gusto niyang patalsikin sa pwesto. Gaya ng ginawa nila sa inyong ama na si Ferdinand Marcos Sr. Grabe naman yan. Mas nakakagulat nito mga kasiwawer. Dati, ang nagpapatalsik sa ating former President Marcos Sr. ay kalaban at hindi kaano-ano. Ngayon, eto na siya guys, mga kasiwawer. Sa pamilya pa siya, kamag-anak. Kamag-anak pa siya guys, mga kasiwawer. Siya pa mismo ang magpapababa sa kanyang kapatid sa pwesto. Diba? Sarili mong kapatid, sisiraan ka. Sarili mong kapatid, hahamakin ka. Dudumisin yung pangalan mo sa buong bayan. Nakakabalanggana talaga tong si Amy Marcos sa kanyang ginagawa sa kanyang kapatid. Lantaran na ang paninira niya sa ating Presidente Bongbong Marcos. Samantalang ang Presidente Bongbong Marcos ay mahal na mahal siya. Hindi siya pinapatulan, hindi siya sinisiraan. Pagkus hinahayaan lang siya. Dahil kapatid niya siya. Siya ang kapatid ng ating Presidente Bongbong Marcos. Samantalang ito siya guys, gaano niya siraan ng ating Presidente, ang kanyang kapatid. Para namang napakawalang puso na nito guys. Diba? Kayo nang umusga mga kasiwawe kung tama pa ba itong ginagawa ni Miss Amy Marcos sa kanyang kapatid. Kung tama pa ba na tratuhin niyang ganito ang kanyang kapatid na wala namang ginawa sa kanya, na wala namang ibang intensyon kundi magtrabaho at maglingkod sa bayan. Samantalang sa ito, inaakusahan niya ang kanyang kapatid, sinisiraan niya. Di ba mga kababayan, mga kasiwawe? Talagang nakakagulat at nakakalungkot panoorin ang sinasabi ni Miss Amy Marcos. Grabe. Lantaran talaga. November 17 din noong 2021, nung nakumbinsi ko si Inday na magbise kay Bongo. November 18 po, bukas, ang ikatlong araw natin. Siyam na taon na nakakaraan. Saktong November 18 pa talaga na pinatibing ni Pangulong Duterte ang tatay ko sa libingan ng mga bayani. So, mga kasiwawer, ayun yung ikinakabilib niya sa ating former President na Duterte. Pinalibing niya yung tatay niya sa libingan ng mga bayani. Totoo lang. Totoo naman yun. Bayani naman talaga natin. Si former President Ferdinand Marcos Sr. Bayani naman talaga natin yun ng Pilipinas dahil marami siyang nagawa, marami siyang naipatupad sa ating bansa na hindi nakita ng ilang sambayan ng Pilipino na nabulag sa mga kalaban ng Marcos. Ngayon, ito isang Marcos
lumalaban sa sarili niyang pamilya. Buti sana kung mabuti ang hadikain niya guys, mga kasiwawi. Kaso parang hindi maganda yung gagawin ni Miss Amy Marcos sa ating bansa. Kaya sinisiraan ng kanyang kapatid. Diba? Halo-halo na ang aking nararamdaman, pero alam ko pitas siya ang Pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo ako mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan daw natin si PBBM na pabuti ang kalagayan. Samantalang siya, anong ginagawa niya? Sinisiraan niya ang kanyang kapatid. Mas pinapalala niya. Mas pinapalala niya ang sitwasyon. Gusto niya palang iligtas yung kapatid niya eh. Ba't niya sinisiraan? Bakit niya pinapaya sa buong bansa, sa buong Pilipinas, ang kanyang kapatid? Diba? Andyan siya ngayon. Andyan siya sa rally ng iglesia na gusto pababain ang kanyang kapatid sa pwesto. Dahil natatakot sila daw na baka madawit sila sa investigasyon. Yun ang sabi-sabi. Andyan siya para protektahan yung kalaban, hindi yung kapatid. So sasabihin niya na concern siya sa kapatid niya. Dapat, diba? Pakita niya na concern siya, hindi yung ganito. Na siya mismo ang nagpapabaligtad sa ating presidente or nagpapasama. Siya pa mismo ang kapatid na nagpapasama sa ating presidente. Talagang nakakalungkot ito guys. Tulungan niyo ako, matulungan siya. Hindi niya ako. Hindi mo naman tinutulungan ng ating presidente. Andyan ka lang. Andyan ka lang para siraan siya. Hindi mo siya tinutulungan. Miss Amy Marcos, talagang napaka-desperada mo na. Isa ng desperada na gustong sundin ang sariling hadikain, pang sarili lamang. Kapag humupa ang ingay sa politika, kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Amy ni Bonget. Kaya ito sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat, at sa harap ni Bongbong. Bonget, magtatatlong taon na tayong hindi nakakausap. 3 taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakarating ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madadagdagan. Bongbong, nag-aalala sa'yo si Manang. Nag-aalala? O ito kung nag-aalala ka, Miss Amy Marcos, may paparinig ako sa'yo. Sinabi ni Secretary Larry Gadon, nag-aalala? Senator Amy Marcos, nasaan naman ang kanyang utak? Sana napunta ang utak mo, Amy? Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. O, bakit? Kasi meron ka nahuhulinigan
na yung iyong bagman dyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta. Sa aking pagkakaalam sa mga media circle ay malapit na kumanta yung iyong bagman dyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo, na donors mo rin sa campaign mo. At yung hindi ka napagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong ipa-appoint. Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat ay yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mo idamay ang mga Pilipino, huwag mo idamay ang Pilipinas. Ngayon maninira ka, magdi-destabilize ka ng gobyerno. Sino pinapahirapan mo? Ang mga Pilipino. Yan ba ang dapat mong gawin? Dapat mo ba sirain ang ating bansa? Mag-isip-isip ka, Aimee. Nasaan ang utak mo? At sinisiraan mo pa si BBM para ikaw ay makapagtakbo sa ticket ni Sara as Vice President. Yan pala ang plano mo, ha? Na magtumakbo kang Vice President kay Sara. Nasaan na? Nasaan ang lohika mo? Nasaan ang iyong isip na punta? Ha? Kinakampihan mo ang mga mamamatay tao, ang mga magnanakaw, ang mga korap. Hindi lang corrupt, na sobrang corruption ang ginawa niyan din lang sa flood control project. Kung hindi pa dahil kay BBM, hindi mabubunyag yan. Tapos ngayon, ikaw pa ang kumakampi sa mga magnanakaw. Ano ka ba? Pambihira ang utak mo, Aimee. Hindi ko malaman kung saan mo nakuha yung utak mo. Si Sara, walang kapanapanalo yan sa pagka-presidente. Kayo lang ang nagsasalita ng ganyan sapagkat inukondisyon nyo ang isip ng mga Pilipino. Dahil takot na takot ang mga Duterte at ang kanilang mga tauhan na sangkot sa mga corruption. Takot na takot kayo na kayo ay makukulong na. Kaya yan ang inyong pinagsisintir. Kaya kayo ay kinakalaban at binabagsak nyo ang gobyerno ni BBM. Hindi kayo mananalo sapagkat nasa likuran ni BBM ang milyon-milyon na mga Pilipino na naniniwala na ang buhay natin ngayon ay mas maganda at mas may tinatahak na direksyon kaysa naman nung nakaraang panahon na wala talaga, na wala sabog-sabog lahat. Kaya Aimee, mag-isip-isip ka, hindi ka namin papayagan dyan sa ginagawa mong yan sapagkat kami mismo, kami mga Marcos loyalist, kami mga taong mga Pilipino na naniniwala sa kagandahan ng ating demokrasya ang magiging kalaban mo. Hindi ka naman nanalo kahit kailan. So yun guys, mga kasiwawer, napakinggan naman natin yung sa komento ni Secretary Larry Gadon ukol sa sinabi ni Miss Aimee Marcos. Diba? Tama naman yun guys. Nag-aalala? Ayun ba yung nag-aalalang kapatid? Halos yuraka niya na yung pagkatao ng ating Presidenteng Bongbong Marcos. Siraan. Dahil sariling interes. Ang interes na sinabi ni Secretary Larry Gadon na mabubunyag ang mga kaso. So anyways guys, kayo na ang humusga mga kasiwawer. Kayo na ang humusga sa ginawa ni Miss Aimee Marcos sa kanyang kapatid. Anyway guys, mga kasiwawer, kung nagustuhan nyo ang ating video, pwede nyo paki-like and share at paki-subscribe na rin para updated kayo sa ating mga latest na video para sa ating channel. At paki-comment na rin ang inyong komento about sa ating vlog at sa sinabi ni Miss Aimee Marcos kung tama ba to or mali. Yun guys, maraming salamat, magandang araw.